Ayan. So, good morning po. Ayan. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, good morning. Salamat sa Diyos. Andito ka ngayon. Sabihin mo pa, ang ganda mo ngayon. Kung babae yan. Kung lalaki naman, ang pogi mo ngayon. Ayan. Ayan. So, nagse-celebrate po tayo ngayon ng Mother's Day. Ayan. Taas po ang kamay ng mga mothers. Ayan. Happy Mother's Day po. Mamaya po, mayroon po kaming something para sa inyo. Prayer pa, prayer. Ayan, so, kumusta po kayo? Ayan, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, paangat ng paangat, amen, pabanal ng pabanal. Ayan, so, sige po, tayo po bago mag-start, tayo muna po ay mag-pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, God. Alam namin ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Malaya kang kumilos, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord. Continue, Panginoon, na patuloy na mag-move sa aming kalagitnaan. Hindi na kami gaya ng dati, Panginoon. Salamat po. Alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka this morning. Lord, salamat po, God. Lord, we entrust you everything in Jesus' name. Amen. Amen. So sabay-sabay po nating i-recite ang ating pong Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Si Jesus po ang the anointed one. Amen? Ayan, ang ating pong culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last, I am not extreme. Ayan. So sa umaga pong ito, ang ating pong theme for this month is about righteousness. Kaya ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay buhay na matuwid. Ayan. Or a righteous life. Ayan. So, ano po ba yung righteous? Ano po ba yung righteousness? Ayan. So, ang ibig sabihin po ng righteousness is being right with God. Sabihin nyo nga po, being right with God. Living according to His will, character, and truth. It is not only about being good, but about having a heart of and a life that aligns with God. So kailangan po ay tama ang ating puso sa ating Panginoon. Amen? So meron pong dalawang klase ng righteousness. Two types of righteousness. Mahalaga po na maunawaan po natin ito. Ang una po ay righteousness by faith. Ano ba ibig sabihin ng righteousness by faith? Righteousness by faith, ito po yung pinagmumulan. Sabihin nyo nga po, pinagmumulan. Ang sabi po kasi sa Romans 3:10 ay lahat daw po ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. At ang katuwiran po ay nagsisimula sa pananampalataya kay Jesus. Kapag ang isang tao po ay sumampalataya kay Jesus, pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan, itinuturing siyang matuwid. Amen? Itinuturing siyang matuwid. At ang sabi po sa Romans 1:17, ang matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. So tayo po ay tinuturing na matuwid hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa pananampalataya kay Kristo. So yung pong righteousness in faith, ito po ay sumasagot sa tanong na paano ako matatanggap ng Diyos? So alam naman po natin yung pagkakasala ni Adan at ni Eva, at ang kasalanan pong yon na magkasala sina Adan at ni Eva ay dumadaloy sa ating panahunan hanggang ngayon. Kaya ang sabi po ng Bible, walang matuwid kahit isa. At para tayo ay maging matuwid, kailangan po natin si Jesus. At ang righteousness po by faith, ito po ay sumasagot sa tanong na paano ko tatanggapin ng Diyos. Kung wala pong righteousness by faith, ay lagi po tayong takot. Lagi pong naka-base by performance yung ating ginagawa. At ang mahalaga ang kwan po, ang isa pang wala pong katiyakan yung ating kaligtasan. Ayan. Faith po ang nagliligtas. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, faith ang nagliligtas.
Hindi natin kayang maging matuwid sa sarili nating lakas. Amen? So kailangan po natin yung righteousness ni Jesus. So every time po ang tao po ay nagsisisi sa kanyang kasalanan, Pastor, kailangan bang magsisi talaga? Ang bait ko naman. Kahit gaano po kabait, ang sabi po ng Bible, lahat nagkasala. Walang exempted. Kahit batang kakapanganak, makasalanan na. So kailangan po magsisi, kailangan po magkaroon ng exchange. Kailangan yung righteousness ni Jesus mapunta sa atin kapag tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay na po yon. So righteousness by faith. So ano man po yung righteous living? So mahalaga po yung righteous living. Ito po yung bunga. Yan. Sabihin nyo nga po, bunga. Kapag tinanggap natin ng Diyos, makikita ito sa ating pamumuhay. Ang taong matuwid ay sumusunod sa Diyos, umiiwas sa kasalanan, tapat at makatarungan, may pagmamahal sa kapwa, nagpapakumbaba, gumagawa ng tama kahit mahirap. So, yung pong righteous living, araw-araw po yung ipinapamuhay. Amen? Araw-araw. Ito ay natural na resulta ng righteous faith, ng righteousness by faith. Yung righteousness living, resulta ito ng righteousness by faith. Yan. Ito naman po yung sumasagot sa tanong na paano ako mamumuhay bilang anak ng Diyos. So kung kanina, paano ako tatanggapin ng Diyos? So kapag tinanggap ka na ni Jesus, ang tanong naman na pangalawa, paano ka mamumuhay bilang anak ng Diyos? Kung wala po tayong righteous living, ang pananampalataya natin ay sa salita lang. Walang patotoo. Walang pagbabago ng karakter. Walang paglago. Ayan. Kaya po ang sabi sa Matthew 6:33, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So kailangan po tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ngayon, Pastor, pwede po bang magkahiwalayan? Pwede po bang isa na lang ako dyan? Pwede bang doon na lang ako sa by faith na lang? Wala na lang ako doon sa righteous living. Magkasama po yan. Yan po ay package deal. Hindi po pwedeng magkahiwalayan. Ayan. Hindi pwedeng faith lang, walang righteousness. Kapag ganun tayo, ibig sabihin, parang cheap yung grace ng Lord. Save ka pero walang pagbabago. Walang kabanalan. Ibig sabihin, walang bunga. Amen? Righteousness living lang. Pwede bang righteous living lang? Wala ng faith. Hindi rin po pwede. Kasi magiging legalism tayo. At parang sinusubukan nating bilhin yung ating kaligtasan. Amen? So again, yung righteousness by faith, ito po yung ugat o ito yung root. Ang righteous living naman, ito yung bunga. Ito yung fruit. Kung walang ugat, walang bunga. Kung sinasabi na bang may ugat tayo pero walang bunga, ay may problema po yon. So, ibig sabihin talagang dapat itong dalawang ito nakikita sa ating buhay. Again, yung righteous by faith, ito yung righteousness ni Jesus na tinatanggap natin sa ating buhay. Yung righteous living, ito yung ipinamumuhay mo every day. Sabihin nyo nga sa katabi mo, every day. Yan. At ang ating pong buhay ay eternal being. Ano po yung eternal being? Ang buhay po natin walang katapusan. Sa totoo lang po, akala natin ay 60, 80, wala, matatapos na. Ang buhay po natin ay endless. So mahalaga po na maunawaan natin yung righteousness by faith, sasamahan ng righteous living, kasi yung eternity natin, eternity, naka-base po dyan. Kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, ni-reject mo siya, automatic, ang sabi ng Bible, impyerno, walang katapusang paghihirap, endless. Pag tinanggap mo naman, by faith si Jesus, ay buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon, yung mabuting gawa o righteous living, bunga ito. Hindi pwedeng walang bunga. Kasi question yon. Malaking question kapag sinasabi mong, ako naman po ay born again, pero hindi nakikita sa buhay mo, malaking question po yon. So mamaya po ay pagpe-pray po natin kung meron pang mga hindi, wala pa doon sa righteous living, ipapamuhay po natin yan every day. Amen? Amen.
Sa 2 King 18, 1-7, dito po yung ating pag-uusapan. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas, anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezekias, anak ni Ahaz. Siya ay 25 taong gulang noon at 29 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Sa verse 3, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinunod niya ang mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinagiba niya ang mga dambana ng mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi pati ang ribulto ni Ashira. Sa verse, dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin noon ay Nihostan sapagkat hanggang sa panahong iyon, pinagsusunugan pa nila ito ng hinsenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari sa Juda na una man o sumunod sa kanya. Sa verse 6, nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautusan na binigay ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtungumpay siya sa kanyang mga gawain. So, ang ganda po ng testimony ng buhay ni Haring Hezekiah, ni Haring Isaias. At ang ating pong number 1 point ay ang matuwid ay namumuhay ng buong puso sa Diyos. Ayan. So nabasa na po natin kanina, naging kalugod-lugod kay Yahweh, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinunod niya ang mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. So pinili po ni Hezekiah ang katuwiran kahit ang kanyang amang si Ahaz ay namuhay sa kasalanan. Hindi po madali yon. Mamaya basahin po natin yung verse, balikan natin ng konti. Sinira niya yung mga Diyos-Diyosan. Binuksan niya muli ang templo. Ibinalik niya ang tamang pagsamba at pinangunahan niya ang bansa sa pagbabalik sa Diyos. Ang kanyang katuwiran na hindi lamang paminsan-minsan, ito ay palagian. Kaya sabi ko po kanina, yung righteous living, everyday, pinapractice po natin. So hindi po madaling manindigan sa katotohanan. Lalo na po kung yung ang taong sinusundan mo o yung taong nasa paligid mo ay hindi matuwid. So basahin po natin. Ano po ang istorya nung yung tatay ni Hezekiah? Kasi mauunawaan po natin na ito na hindi madali. Kapag ikaw ay lumaki sa pamilyang mabait, ay madali lang, magiging mabait ka. Pero kapag lumaki ka sa pamilyang medyo talagang hindi maganda, ay mahihirapang magbago agad. Pero may desisyong ginawa si Hezekiah. Balikan po natin 2 King 16, 2-4. Datapwat 20 taong gulang si Ahaz. Sabihin nyo nga po Ahaz. Pag magkaanak po kayo, parang ang ganda ng pangalan, ano? Ahaz. Pag nagagalit ka, ahas ka! Ayan. Sino pong gusto pangalan Ahas? Baby Ahas! Ayan. So 20 taong gulang si Ahas nang siya ay magpasimula maghari. Hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Siya ay lumakad sa lakad ng hari ng Israel. Naghandog pa siya ng kanyang anak at pinaraan sa apoy. At naghain siya at nagkamangyan sa mga mataas na dako. Sa 2 Chronica 28:1-4, hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon gaya ni David. Gumawa siya ng mga larawang inanyo ang parang mga Baal, nagsunog siya ng kapangyan sa lambak ng anak na Hamon at sinunog ng kaniyang mga anak sa apoy. So ito po yung mga ginawa ni Ahaz. Naiintindihan po ba natin? Si Ahaz, yung tatay niya, siya ay tatay ni Hezekiah. Si Hezekiah namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang sinundan niya, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, sabi ko nga kanina, hindi madali yun. Kasi hindi sinunod ni Ahaz ang Diyos. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan, gumawa siya ng matinding kasamaan tulad ng paghahandog ng alak, gumawa siya ng ribulto ng mga Diyos-Diyosan, sumamba kay Baal, inalayo niya ang bayan sa Diyos. Isinara niya ang templo.
pinabayaan ang pagsamba sa Diyos, at itinulak ang Juda sa kasalanan. Ngayon, the next slide po, hindi madali na manindigan sa katotohanan, lalo na kung ang mga taong sinusundan mo at ang mga nasa paligid mo ay hindi namumuhay ng matuwid. Ayan. So, alam naman po natin, sino pong nakakakilala kay Vico Soto? Vico Soto. Sa Pasig, anak ni Vic Soto. Alam naman po natin yung pagbabagong ginawa ni Vico Soto sa Pasig, di ba? Kaya nga tuwang-tuwa yung mga taga-Pasig kasi lahat ng benepisyo nararanasan nila. Wala ng korupsyon, lahat ay transparent. So, ano yung mga pinanggalingan? Alam niyo po ba yung ilaw diyan sa kalsada, yung umiilaw paggabi, yung parang sa gilid-gilid? Ang presyo lang daw po noon ay 1.5. Narinig ko lang naman. Pero sa government daw po, 3,000 30,000 ang isa noon. Oh. Eh, kapag pumasok ka sa government, hindi gano'n kadaling baguhin yung pinanggalingan, pero kailangang manindigan. Amen? Ngayon, gano'n din po sa ating mga buhay. Sasabihin, pastor, ganito na po talaga ako eh. Pwede kang manindigan. Pwede mong piliin katulad ni ni Hezekias na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Pinili ni Hezekiah ang katuwirang kahit ang kanyang amang si Ahaz ay namuhay sa kasalanan. So hindi po reason yung ating nakaraan. Kapag tinanggap natin si Jesus, again, ibinibigay ng Lord sa atin yung righteousness. Si Satan, hindi kanya pwedeng i-accuse once pinatawad ka na ni Jesus. Pero again, kailangan pong tuloy-tuloy yung righteous living. Amen? Ang tatay ko po ay kinagisnan ko na po na maglalasing. Wala na po ang tatay ko, kami po ay taga Mindoro. At as in maglalasing. As in gapang. Doon po sa amin ay bukid at tuwing pagkakatapos na magtrabaho ay gin na agad ang binibili. At wala na, hindi titigilan hanggat hindi gapang, hindi na makakauwi, aakain ng pauwi. At yun po ang aking kinagisnan. At alam niyo po ba, sa matinding paglalasing ng aking tatay noon, ay naging dahilan pa para masunog yung aming bahay. At nakaligtas siya, nahila. Buti na lang nahila. Ang bahay po doon ay simpleng kahoy sa bukid. Ano ba yon? Yung bubong ay pawid lang, ganyan, na napakadaling masunog. At wala pa pong kuryente noon sa aming lugar. At ang ilaw po namin ay yung digas lang na may ilaw, na may gas sa ilalim, na pagka andun ka ay yung ilong mo nagiging napipilter lahat yung dumi dun sa ilong. Doon po ako lumaki. Ang tatay ko po talagang maglalasing. Kilalang maglalasing sa aming lugar. At dumating pa nga sa point na nasunog yung bahay namin dahil sa kanyang paglalasing. At biyaya na nailigtas siya, nahila. Nung hinila, lapnos ang buong katawan. At yun na po yung naging turning point ng kanyang buhay. Mula noon ay nagbago na. At bago dumating sa turning point na yon, doon na po ako lumaki. Yun yung aking kinalakihan, talagang maglalasing. Pero sinabi ko po sa sarili ko, kailanman hindi ako magiging maglalasing. Amen? Pwede kang manindigan, hindi reason yung pinanggalingan mo para yung future mo o yung kasalukuyan mo ay hindi mo mabago. Si Hezekiah, binago niya ang kanyang future. Binago niya rin yung kanyang kasalukuyan at maging yung kanyang future. Amen? 2 weeks ago po, kami po ni Cecil ay nagninang sa kasal. Doon po sa aming ka-office mate, dito sa ka-office mate ko. Civil lang naman, civil wedding. So, parang mga 30 plus nga lang. Meron palang lugar doon sa Quezon City na wedding venue lang talaga na naandun. Napakaliit. May civil wedding lang, tapos yung mga pamilya lang na naandun. At pagkatapos po, dito po kami nag-reception sa Gibara. Sa Gibara, sabi ko, malapit lang dito sa amin. O, hindi unlimited buffet. Sarap naman, di ba? Walang tigil kami balik doon sa lechon. Masarap. Sino kung nakapunta na sa Gibara? Ayan, yung ating pong mga mother, mamaya, pupunta tayo sa Gibara. Mahirap po ngayon. Puno po lahat ng restaurant. Kaya po, mamaya, mahirap kumain.
Sa mga ayan, ayan. So, ano po yung nangyari po nung nag-anak kami sa kasal? Siyempre nagbigay ka ng kuwan mo, may something, pakimkim, ha? May regalo, may kuwan, 50,000. Hindi po, biro lang. Kung ano lang yung kaya, ayan. Ang point ko po dun, nung nandun na kami nagse-celebrate, kumakain, ay kumuha na ng wine. Kumuha na ng wine. Ay, yung red wine. At binigyan po isa-isa lang, nag-cheers. Cheers para sa bagong kasal. Kumuha naman kami kasi wine naman. So, inom, kain ng wine. At pagkatapos ng wine, maya-maya may inihain ng iba. Yung kulay white na, maputi na. At inabutan ako nung kapwa ninong. Naku, sabi ko, hindi po pwede kasi dito lang ako sa wine. Ay, hindi po pwede. Hindi dahil ako'y pastor, pero naninindigan ako at gusto kong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi sabi ko nga po, ang righteousness, ito ay living your life every day na naka-align sa ating Panginoon. Amen? At sabi ko, okay lang po kami dun sa pagkain. Okay na rin kami sa red wine. Pero kapag kayong alak na, ay hindi na pwede. Ayan, ayan. Sa mga taga Santo, pag alak na, hindi na pwede. Amen. Amen. Again, righteous living. Sabihin nyo sa katabi mo, righteous living. Alam nyo po ba ang Tagalog sa righteous? Ano ang Tagalog sa righteous? Mali. Righteous. Tamang pili. Yan. Right? Choose. Ayan. So every day, pipili ka ng tama. Pipiliin mo yung tama. Kasi yun yung righteous living. Again, righteous, tamang pili. Di ba? Joke pa rin ako. Bakit joke pa? Joke po yan. Ayan. Ngayon, bago po ako pumunta sa verse, sa number 2 points natin, madali lang naman ito, ay gusto kong tawagin si Brother Mel. Ayan. Gusto kong mag-testify siya kung ano yung mga pinili niya na tama. Ano ba siya dati? Yan. Gusto ko mag-testify si Brother Mel ng maikli lang. At pwedeng pumili. Amen? Thank you po, Pastor. Sa sino pa po hindi na po nakikilala, si Kuya Mel po. Ako po ay seaman. Ako po ay dating seaman. Ano po yung naririnig nyo sa pagsiman? Totoo po lahat yung mga naririnig nyo pag seaman. Ako po ay isa sa magpapatotoo. Ngayon, sino po nakapanood na ng Pinoy Big Brother? Di ba? May nakapanood na po kayo ng Pinoy Big Brother. Ganun po sa seaman. Nandun po kami sa loob ng isang barko. At yung sistema, kagaya po ni Ahas, yung sistema sa Juda, dun po talaga namumuhay. Ano po? So, lahat po, pagbago ka, ipinaranas. No? Pinaranas kung ano yung naririnig nyo, tama po yon. Marami pa po. Kasi ako po yung nasa cruise line. So, kung yung naririnig nyo pa, dagdagan nyo pa ng 3 ikaulit. Yun po yung seaman. So lahat po yun ay ipinaranas sa akin. So hindi po ako makatanggi dahil neophyte. Siyempre, pagbago, kailangan talaga ipinaparanas ng mga senior mo. At ano po yung nangyari? Unang-unang beses ko pong ako po yung nagkulong sa isang CR. Kasi officer po ako. Nagkulong po ako sa isang CR. At pagkatapos po noon, ako po yung nagpakalbo nung ako pa yung unang nadapa. At ako iyak ng iyak kay Lord kasi napakasakit talaga ng puso ko nung panahon o nung araw na talagang first time ko pong nadapa. At hindi po talaga matanggap ng aking puso yung aking nagawa. So, ano po yung nagawa ko? Ano po yung gagawin ko at ano po yung nasa isip ko? Kapag tinanggap natin si Lord, yung righteousness nananalaytay na sa ating mga dugo. Nag-pray po ako. Pray ceasingly, Lord, alisin mo ko sa lugar na ito. Hindi ko kaya. Pag nakita talaga ng Lord, yung desire talaga ng puso nyo, yung desire talaga ng puso natin, gagawa siya ng kilos, gagawa siya ng milagro sa buhay niya. Inalis niya po ako sa lugar na yon. Pagkaalis niya, ngayon nandito po ako sa JA1, ginawa niya akong always available for the glory of God. At hindi niya lang ako inalis sa lugar na yon. Binigyan niya pa ako ng regalo. Binigyan niya pa ako ng isang negosyo na ipantatapat o magiging kasagutan. Siyempre, yun yung bread and butter namin eh. Seaman, yun yung trabaho ko.
Pero nung inalis ako ng Lord at nakita niya at nanindigan ako sa desisyon ko na, Lord, alisin mo ko sa lugar na ito, hindi ko kaya. At nung inalis niya ako, syempre, ang saya, 'di ba? Nawala ako sa Pinoy Big Brother. 'Di ba? Nung inalis niya ako, binigyan niya pa ako ng negosyo. Alam naman po ng lahat ng mga kapatid natin, ang negosyong ito ni Cinco, wala po akong nilagas. Ni Cinco, wala po akong binigay. Pero meron po aming kumpanyang nananalaytay ngayon dito. Pag-alis niya sa akin doon sa Pinoy Big Brother, biyaya po. Kaya manindigan po tayo sa ating righteousness at alam po naman natin na ang Lord ay hindi nagkukulang sa atin. Salamat po. Amen. Kami po ay nagkukwentuhan, hindi ko ma-take. Kasi pagbaba daw meron, pag hindi ka bumaba, meron pa rin. Papasukin ka sa kwarto mo, hindi ka makakatanggi. Wala, yun yung sistema. Again, righteousness is a choice. Pipiliin mo. Pipiliin mo. Kaya, hindi madali yung ginawa ni Haring Hezekiah, pero pwede. Pwede. Kaya. Amen? Amen. So number 2, ang matuwid ay dumudulog sa Diyos sa gitna ng krisis. Ayan. So may mga pangyayari po sa buhay ni Haring Hezekiah na hindi madali, pero basahin po natin sa 2 King 19, 9-16. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tenhaka ng Ethiopia. Kaya nagsugo siya uli kay Isaias at ipinasabi ang ganito. So, yung hari po ng Assyria ay gustong sakupin ang Juda. So, sabi po nito, gustong sakupin si na Haring Hezekiah. So, gumawa siya ng sulat at ganito po yung sulat na ipinagkaloob niya. Sabi niya, huwag mo nang dayain ang iyong sarili sa mga pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos na maliligtas ka na ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. So nagbabanta ang Assyria sa Jerusalem. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Serep, at ang mga taga-Eden sa Telasar na natalo ng aking mga ninuno? So kinukutya po talaga, kinukutya. So pagkatapos po ng message ay dumating ito kay Hezekiah at binasa po niya. Binasa ni Hezekiah ang sulat na binigay sa nagsugo sa kanya na nagsugo sa Sipereo. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. So again, merong threat, merong magsasakop at nung mabasa ito ni Haring Hezekiah, ito po yung kanyang ginawa. Pumasok siya sa templo, idinulog sa Diyos. Nanalangin si Hezekiah ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ang lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sirakib sa inyo, Diyos na buhay. So, nagbantang sasakupin ng Assyria ang Juda, hindi umasa si Hezekiah sa mga politiko o sa mga alyansa niya, siya ay tumiretso sa templo at nanalangin. At tinugon po ng Diyos ang kanyang panalangin. So nasa sa 2 King 19:35. So alam niyo po yung nangyari? Hindi nakipaglaban si Haring Hezekiah. Alam niyo po yung ginawa ng Panginoon matapos na marinig yung panalangin? Ang sabi po diyan, verse 35, nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 nakawal ang nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang nag-aambalang ang mga bangkay. So, parang taong nakatanggap ng masamang balita, pero imbes na magpanik, idinulog ito sa Diyos. Amen? At sa isang gabi, 185,000 yung pinatay ng angel. Hindi sila nakipaglaban. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kailangang ipaglaban. Ipag-pray mo lang. Amen?
Ako po nung pumunta po sa Beijing, sa China, ay ang aking pong kapatid ay nasa death deathbed na. At tuwing kami po ay uuwi sa Mindoro ay, dumadalaw po kami doon at lagi po ako nagse-share ng salvation. Yun po yung aking, heartbeat na makaligtas o magkaroon ng kaligtasan yung ating lahat na mahal sa buhay. Amen po ba? Tayo po ba ay gano'n din lahat? Gusto mo hindi lang ikaw yung tumanggap kay Jesus, maging yung iyong mga magulang, yung mga kapatid. At lagi ko pong sineshare-an ang kapatid ko kapag pumupunta kami doon, pati ang inay. At tuwing ako po ay magpe-pray ng prayer of acceptance, hindi po siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam kung tinatanggap ba niya o nire-reject niya yung aking sinasabi o ang salita ng Diyos. At nung pong Holy Week na kami umuwi, ay medyo mahina na po siya. At isang gabi na halos namamanas na siya, ay nilapitan ko siya. Sabi ko, Manilo, ang pangalan niya po ay Nilo. Ang tawag po kasi doon sa Mindoro, kadalasan, Manong. So, pinapaikli, Manilo. Manilo, gusto po ba ikipag-pray kita? At sumagot siya agad ng oo. At tumanggap siya agad kay Jesus. So, after po ng Holy Week, nakabalik na po kami dito sa Manila. At the next week po ay pumunta ako sa Beijing at nabalitaan ko po na hindi na gano'n kaganda yung sitwasyon. So ang aking pong mga kapatid ay umuwi na doon. Yung aking pong isang kapatid na sinusundan ko ay born again din, Christian din. At alam niyo po ba yung magandang nangyari? Nung pong naandun na ako sa China, wala akong magawa. Nagbi-video call kami. Sabi ko, Manilo, kumusta ka na? Ah, wala na, hindi na nagre-response. Wala akong magawa. So ang ginawa ko lang po ay nanalangin. Nanalangin po ako sa Panginoon, Lord, ito lang yung kaya kong gawin. Katulad ni Haring Hezekias, nanalangin. At alam niyo po yung nangyari? Nakauwi po kinabukasan yung aking dalawang kapatid na matanda sa akin, yung isa din po na Christian. At alam niyo po ba, nung pagdating nila doon ng 8 in the morning, ay napag-pray nung kapatid ko na sinundan ko, yung aking ang Manilo, tinanggap si Jesus, pinatawad. Sabi ng kapatid ko, kung may pagkakasala din kami sa iyo, patawarin mo kami. Alam niyo po ba, parang na-stroke na siya, hindi na makagalaw. Pero lumuluha siya. Ibig sabihin, nare-receive niya yung lahat ng mga sinasabi at hindi na siya nagre-response at to the point na lumuha na siya. At alam niyo po ba, nung 8 o'clock na dumating sila doon, 8:30, namatay na. Pero ako'y naniniwala, ako'y nananampalataya sa Panginoon, siya ay kasama na ng ating Panginoon ngayon. Amen? Sa mga pagkakataon na wala ka nang kayang gawin, pwede kang manalangin. Amen? Pwede kang manalangin. Amen? Ang katuwiran po ay nagbibigay ng kumpiyansya na dalhin ang laban sa Diyos. So yung pong ating righteous living or righteousness by faith or righteousness natin sa harapan ng Panginoon, ito'y nagbibigay ng kumpiyansa na kung may problema man, na kung may crisis man sa ating mga buhay, nagbibigay ito ng confidence na pwede mong dalhin sa Diyos anuman yung pangangailangan mo, anuman yung problema mo. Dahil alam mong pakikinggan Kanya. Amen? Pwede po bang palapakan natin ng Panginoon? Sabihin mo, pinakikinggan ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Yan. Next po, hindi lahat ng laban ay kailangang labanan sa sariling lakas. May mga laban na pinagtatagumpayan sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Yes, marami tayong kinakaharap na Assyria sa buhay. Mga Assyria, yan yung mga nagtetret, yan yung mga problema, takot, pressure, kakulangan, pamilya minsan, sa trabaho o yung ating kinabukasan. Madalas gusto nating unahin yung ating sariling paraan. Kaya ko to, kaya ko to. May connection ako, may control ako. Pero sa mga pagkakataong hindi mo na kaya, pwede tayong manalangin. Ipinakita po ni Haring Hezekiah na may kapangyarihan ng taong marunong lumuhod at lumulog sa Diyos. Amen? So pwede tayong dumulog sa ating Panginoon. Last point. Ang panalangin ng matuwid ay kumikilos sa puso ng Diyos. Sobrang nakaka-amaze itong number 3 point po natin kapag naunawaan niyo po. Sa verse, chapter 20, verse 1 to 6, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Hezekias. Ito na nga. Kanina, sasakupin. Eto ngayon, nagkasakit naman ng malubha.
Si Haring Hezekias, dinalaw siya ni Propetang Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya. So, ang dumalaw sa kanya ay prophet, lingkod ng Diyos. At ito yung pinapasabi ni Yahweh. Ang sabi, ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Nakakatakot namang balita ito. Alam nyo kaya, may kakatok dyan sa bahay mo. Ako po ay lingkod ng Diyos. Malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mo yan. Nakakatakot na balita ito. Nakakatakot na mensahe. Plus, nakakatakot pa yung mensahero. Ay, prophet ng Lord ang nagsabi. At ang sabi, ipinasasabi ng Diyos, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Ano po yung nasa verse 2? Umarap si Haring Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Haring Hezekiah. Sa verse 4, so matapos, madala po yung mensahe, nanalangin si Haring Hezekiah, umalis na yung messenger. At ang sabi ng verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon at hindi lamang yon, ililigtas kita sa lungsod na ito sa kamay ng Assyria. Again, sure yung message, sure yung messenger, mamamatay na, dead end na. Pero nanalangin siya, lumuha sa Panginoon, at ang sabi ng Lord, I changed my mind. Pwede pa lang magbago ang isipan ng Panginoon. Amen? Pero alam niyo po, kaganda po nung sinabi ni Haring Hezekiah. Sabi ko nga, sure yung message, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Pero sa halip na sumuko, humarap si Hezekiah sa pader, umiyak at nanalangin. So pwede pong umiyak sa Lord, ha? Yan, pwede pong umiyak. Hindi po kahinaan yung umiyak. Kahit lalaki, pwedeng umiyak. Ayan. Ang pader po ay simbolo ng dead end na. Pag ikaw ay humarap sa pader na yan, ibig sabihin, wala ka nang ibang pupuntahan. Yan na yung dulo. Wala ka ng choice. So Haring Hezekiah humarap sa pader at nanalangin. Wala nang opsyon. Ay Diyos nang sabi, mamamatay ka na. Walang inipagpipilian. Amen? So yung pader po ay simbolo po yan ng wala ka nang tatakbuhan kundi ang Diyos. Amen? So kapag dinala tayo sa pagkakataon ng buhay natin sa pader na wala nang option, doon natin matututunan na ang Diyos talaga ang ating sandigan. Siya yung ating tagapagligtas. Ang ganda po nung yung prayer ni Haring Hezekiah, dapat po tayo ay may bargaining chip. Sabihin niyo nga po, bargaining chip. Yung chip po, yung sa mga casino, yung chip po kahit maliliit yun, may mga value yon. Kung ang value niya minsan 5,000, 100,000. At si Haring Hezekiah, meron po siyang bargaining chip. Ang ganda ng kanyang prayer. Sabi niya, alalahanin po sana ninyo, O Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Kaya nung nag-pray ng ganito si Haring Hezekiah, ang sabi ng Lord, bumalik ka. Nagbago ang aking isip. Dadagdagan ko pa siya ng 15 taon plus magtatagumpay pa sila sa bansang Israel. So, wala pong hopeless situation, may Diyos. Mabait po ang ating Panginoon. Pero mahalaga rin po na tayo po ay, sabi ko kanina, patuloy tayong mamuhay sa katuwiran. Mamuhay ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At kapag dumating yung point na sukol ka na, wala ka na, sasabihin mo, Lord, alalahanin mo, kahapon naglinis kami dito. Naglinis po kami dito kahapon. Ang dami nilinis. Pwede mo sabihin, Lord, alalahanin mo, naglinis kami maghapon dito sa church. Lord, ginawa kong lahat yung pinapagawa mo. Lord, tinanggihan ko yung bisyo. Lord, tinanggihan ko yung humahatak sa akin. Lord, ginawa ko yung kalooban mo. Lord, pwede nating ibigay yon sa Panginoon. Amen? At ang Lord, kaya siya biglang nagbago kasi nakita niya yung pamumuhay, yung buhay ni Haring Hezekiah.
Amen? Mabait po ang Diyos, pero iba yung may bargaining chip kang ihahagi sa Lord. Lord, alalahanin mo naman yung lahat ng ginawa ko. Bakit ko naman kailangan pagdaanan ito? Again, ibe-bless ka ng Lord kasi namumuhay ka ng may katuwiran. Amen? Ang katuwiran o righteousness ay hindi ibig sabihin na walang problema, na exempted na tayo sa problema. Ang righteousness ay nangangahulugang may Diyos na laging nakikinig. Ang sarap, di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So may reason po ba para tayo ay hindi pa dumaan in a righteous living? May reason po ba? Alam niyo po, sa mga kabataan po narito, ang future niyo po sigurado kapag namuhay ka in a righteous living. Meron ka ng righteousness ng faith mo kay Jesus, meron ka pang righteous living, ay anumang hingin mo sa Lord, ipagkakaloob niya. Amen. Amen? Ayan, ang conclusion po natin. Ayan, tapos na po. 2 slide na lang. Ang taong namumuhay sa matuwid, may lakas na loob na lumapit sa Diyos sapagkat alam niyang hindi niya sinayang ang buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. So, huwag mong ipamumuhay yung buhay ni Ahaz. So, like Hezekiah, live a righteous every day, live faith in God, at patuloy tayo mamuhay sa ating Panginoon. And before we pray, before we sing, yung next slide po natin ay dahil Mother's Day. Ayan. So, Happy Mother's Day po. Alam po namin na hindi madali yung pagiging nanay. Mothers, your righteousness is not unnoticed. God sees your tears, hears your prayers, and uses your life to extend the blessing to your children and your children's children. Today we honor the mothers who is like Hezekiah. Choose righteousness, pray with tears, and shape the future of their families. Ang aming pong mga anak, alam yan kung paano po si Cecil ay talagang wala pong day off yan. Pagising sa umaga, nakaprepare na yung almusal ng mga bata. Tulog ng lahat, naglalaba pa. Naguhugas pa ng pinggan. And today po ay na-appreciate po namin yung mga mother. Ayan, mamaya po ay pagpe-pray po namin kayo dito. At wala po kayong kaparis. Ayan, yung mga nanay po natin. At sa atin naman po mga personal na buhay ay, ang gusto ko pong iwanan ay may mga ahas or mga sinundan tayo o dati nating buhay, pero piliin po natin ang buhay ni Haring Hezekiah. Mamuhay po tayo ng matuwid. Tinanggap na po natin si Jesus. Mamuhay po tayo in righteousness every day. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Awitan na po natin ng Panginoon. Alam niyo po, ang ganda po ng lyrics ng kantang to. Awitin natin sa Lord. Desperation, I turned to heaven, spoke a name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, so through the shadow of my soul. It speaks the love and kindness ni Jesus sa ating mga buhay. Patuloy po tayong manampalataya sa And is Kanya. written, Jesus Christ, my living hope. How could imagine so great in mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages steps down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken,
I am forgiven. The King of Kings call me his own. You Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Pwede po bang itaas natin yung ating faith ngayong umaga? Come on, raise your hand. Praise Sing the the song. one who set me free. Hallelujah. That has lost his grave on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Come on. Sige pa. Come on. Palakpakan natin si Jesus. 1 minute. Come on. 1 minute. Palakpakan natin ang Lord. Habang pinapalakpakan natin siya, sabihin natin, Hallelujah. Hallelujah. The sweetest word na pwede mong sabihin kay Jesus is the word Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 Panginoon, maraming salamat po this morning. Salamat po, God, sa iyong mga salita na nahayag. This morning, the word is preached. Salamat po, Lord, sapagkat kung meron pa mang mga ahas ng aming buhay, Lord, pinuputol mo na itong lahat ngayon. Maraming salamat po kami ay patuloy na lalakad sa iyong katwiran. We will live in righteousness, O God. Lord, mamumuhay kami ng matuwid. Patuloy namin gagawin ito everyday ng aming buhay. Malinaw sa aming isipan. Malinaw, Panginoon, ang aming buhay is up to eternity, Panginoon. Lord, walang putol yung aming buhay. At yung desisyon namin gagawin everyday, ito po ay babaunin namin sa magpasawalang hanggan. Maraming salamat po. I-bless niyo po yung buhay ng bawat isa. Patuloy niya po kaming samahan at ingatan. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.